Mga bulok! Yan ang tila paglalarawan mga kababayan ni Atty. Topacio dito sa Tuwad Committee mga kababayan na recently nagpapatawag ng hearing in aid of legislation para daw di umano mapanagot itong mga vloggers mga kababayan na nagkakalat daw ng fake news at nambubuli sa kanila at ina-undermine daw mga kababayan itong trabaho ng Tuwadcom. Mayroon talagang specific clause mga kababayan na against Quadcom. Sabi ni Atty. Topacio, taga sa ang planeta ba ang mga mambubutas na ito? Yan daw ang napapala mga kababayan kapag hindi mga abogado. Dahil Google lang daw ang reference mga kababayan hindi alam ang batas. Na unang-una, mayroon na purang ruling ang Korte Suprema mga kababayan na bawal iyan kapag ang gagawin mong batas ay laban lamang sa isang partikular na grupo. Example na lang mga kababayan, etong ginagawa nila ngayon na parang batas lang para ipagtanggol ang Tuwadcom. Nag-aaksaya lang daw sila ng panahon dito mga kababayan dahil ibabasura lang din ng Korte Suprema iyan. Yang kamoteng panukalang batas sa iyan mga kababayan, panoorin nyo po. I just want to show some members of Congress that you cannot abuse your rights mga abusado, and privileges without encountering pushback. Ito magbubumirang ito sa kanila mga kababayan. Sigurado. Ngayon, umpisahan nila yung TRICOM hearing. Wow, hindi na pala Quadcom mga kababayan, nabawasan ng isa. TRICOM na lang. 3 bugok na itlog. Guidelines daw. Pero andun pa rin si Dan Fernandez mga kababayan na siyang unang-unang nagrereklamo. On fake news. Fake Kasi, news. Eto, get this. Kaya nila ginawa yung TRICOM na yon dahil may mga fake news daw na targeted against members of the Quadcom. Tapos umaray sila mga kababayan, sina Barber, sina Dan Fernandez, sina Abante. Dahil fake news daw, lalong-lalo na daw mga kababayan yung sinabi daw, hindi na sila marunong mag-Ingles. Fake news daw yun! Unang-una, kung alam mo ang iyong konstitusyon, you cannot do that. You cannot do that. You cannot start legislation for the benefit of a particular class of people. That is class legislation that is prohibited. In this case mga kababayan, ang gagawin lang nilang batas base doon sa kanilang title sa hearing sa mga pagmalain daw dito sa Quadcom. Pambubuli, pagpapalabas ng fake news laban sa Quadcom. Specific mga kababayan, persons of Quadcom. Bawal yan ayon kay Topacio. Bakit hindi alam ng mga mambubutas ito mga kababayan? Under the Constitution. Diba? Kung inyong natutuusin, self-serving. Dahil sila lang din ang makikinabang mga kababayan sa gagawin nilang batas o mga Tuwadcom. Paano kung later on wala na yung Quadcom? Ngayon lang yan dahil sa kabulukan ng Ngagag administration. At isa pa, kahit pa batas para sa mga congressman, bawal din iyan. Hindi pwedeng gagawa kami ng batas para sa amin lang. Self-serving. That's unallowable. That's BS. As legislation. Gagawa ka ng batas, mag-iimbestiga ka dahil kinikriticize ang Quadcom? Yan ang gusto nila. Talo kasi mga kababayan sa social media. Iyakan mga kababayan, sila Abante, sila Dan Fernandez. Bugbog sarado sa social media kaya eto ang kanilang ganti, sina Barbers. Saang planeta na naman pwede yan? Planet of the Apes. Sa alternate universe. Hindi po pwede yun. If you make legislation, unless merong class legislation but make criteria, you cannot make legislation just to benefit sila lang ang nagbe-benefit. Particular set of people. Basahin nyo yung si Barack Obama. Sino yung apelido ni Barack? Yung tracker na laging nagdidima. Hindi, yung Barack na dito mga kababayan. Yung against the Truth Commission na kinonstitute ni Noynoy. Sinabi niya to investigate the abuses during the Arroyo administration. You cannot do that. Yes, correct mga kababayan. You cannot do that. At ibabasura lang din yan ng Korte Suprema. That is class legislation and that law was struck down by the Supreme Court. Take note, Dan Fernandez, yan din ang mangyayari dyan sa inyong batas laban sa fake news kontra sa Quadcom, Tuwadcom. At pambubuli daw mga kababayan, kayo bully kasi kayo masyado kay Dan Fernandez. Sinabihan yung nag-yuter siya ng kung ano-ano mga words. Ikaw
iko-concentrate mo sa criticism sa Quadcom. Meron bang kailangang batas pa? Wala. Meron na po tayong... Libel, cyber libel. Takot kasi sila mga kababayan ay mapahiya sila sa korte dahil kapag kinikriticize ay isang elected official mga kababayan base sa kanilang trabaho, ay siguradong talo na itong mga elected officials mga kababayan kapag nagrereklamo sila sa korte. Have the strictest libel law in the entire globe. Globe pa. In Sa the buong entire mundo. world, tayo po yung pinapamahigpit Kulong na libel pa. law. Isa tayo sa very few countries na criminalized pa ang libel. Yung si Manuel Mejorada mga kababayan hindi pa nakalabas dahil pinakulong ni Drilon. Meron pa tayong cyber libel. Meron pa tayong civil action under the civil code for defamation, fraud, and Ang physical dami. injuries. Ang Kung dami. pwedeng humingi ka ng danyos for civil libel ang tawag doon. Ano pang kailangan mong batas? Wala na. Bago ang sasabihin nila, Ang plano nila mga kababayan, batas para sa Quadcom. tatawagin daw nila yung mga Bulok. representatives sa social media platforms, TikTok. TikTok. Tatawagin ang taga-TikTok mga kababayan. Ipatawag nyo na rin yung representative ng TikTok. Kilala nyo mga kababayan sino ang representative ng TikTok? Eto Si Mother Cracker mga kababayan. Si Parcival. Representative yan ng TikTok. Teka lang. Social media ba yung TikTok? Ewan lang natin. Sige, wag na lang Percival. Sa TikTok na lang ang patawag natin. X, Meta. Meta. May tanga. Maraming tanga dyan sa sa Congress, Diba? mga kababayan. Yung iba, nag-google. Tignan nila kung anong guidelines against criticism ng Quadcom. That is prior restraint. That is also Prior restraint. prohibited. So, paano na yan? Yung Meta nga, mga kababayan, yung Facebook, inalis na nga ang mga fact-checkers dahil pinupoliticize. Wala silang mapapala dyan. Under the Constitution. Kaya nga sinasabi ko, kung ikaw ay mambabatas, magpasa ka naman ng batas o magpaturo ka ng batas sa nakakaintindi sa batas. Hindi pwedeng puro Google. Hindi pwedeng puro Google. Mahirap po ang batas. Kaya nga 4 na taon namin pinag-aaralan yun. Yung iba may bumabagsak pa nga Lenny Robredo, take 2. Ulit-ulit. After namin mag-aral ng 4 years ng bachelor's degree, mag-aaral na naman kami ng another 4 years. Tapos, sasabihin lang, madali lang naman i-google yan. Tapos, napunta dun sa website mga kababayan na hindi legit. Kung ano-ano pinagsasabi. Ng batas, magre-review pa kami ng 6 na buwan bago maging abogado. Pag sasabihin mo, makukuha sa Google yung sagot. Hindi po. That is prior restraint. That is censorship. That is Censorship. an abomination. Abomination. Diyan na mga kababayan, diyan na mag-uumpisa itong sinasabing pagbabalik ng diktadura. In a democratic government. Hindi mo crazy na. Crazy na itong mga tao dyan, mga kababayan, Censorship sa yan. gobyerno. Wala na yung Board of Censors, di ba? That is prior restraint. Hindi mo pwedeng gawin yon. Ngayon, uubusin mo na naman yung pera ng gobyerno. Maglalagay ka magsasayang na naman ng ng batas oras. na useless. Na pagdating sa Kamote. Korte Suprema, i-strike down for being unconstitutional. Yung EJK nila, anong lumabas? Gumawa sila ng Nagsayang lang ng pera, mga kababayan. At hindi natatapos ang EJK. bill against EJK. Hindi nila naintindihan. Lahat ng killing ay EJK basta hindi in-order ng court. Dinefine mo yung EJK, nakakatawa ka. Sinabi mo, So pag nga. government official, ay dapat life imprisonment kung EJK, nasa batas na eh. Pagka ikaw ay public official, ikaw ay nagpapatay, Kulang lang sila sa Google, mga kababayan. No? Google nga lang ang alam. Hindi pa marunong mag-Google na proper. qualified na. Life imprisonment na. Sinasabi nila pag may reward system, life imprisonment, price, reward, or promise qualifies a killing to murder. Life imprisonment na yon even without that bill. See? Redundant, mga kababayan. Mga sunga. Ganyan mag-isip ang mga tuwadcom ngayon, mga kababayan. Tapos, dyan talaga sila nagsasayang ng oras, no? Samantalang yung most pressing issues, mga kababayan, sa ating bansa, wala silang paki. Yung kurakutan.
Oh, yung anomalya dyan sa GAA, bakit hindi yan ang imbestigahan? Yung mga pinagagawa ng mga government officials ngayon mga kababayan, yung mga matataas sa ranggo, bakit hindi yan ang imbestigahan? Dyan talaga sila sa walang kwenta mga kababayan na ang ididiin ultimately yung mga supporters si PRRD. Oh. Ano masasabi niyo dito mga kababayan sa mga kamote na namang plano ng hindi na quadcom na bawasan ng isa mga kababayan, tricom na lang daw, 3 na lang. Naiimbestigahan ang mga vloggers dahil nasaktan ang mga buhaya. Anong masasabi niyo dito? Post your comments below.